Bukas na hamon ang binitawan ni Atty. Jimmy Aringa laban kay Congressman Benny Abante na lalong nagpainit sa usapang politikal. Sa isang online program, direktang sinabi ni Atty. Aringal, kung talagang naniniwala kang mas magaling ka at mali ang pamamalakad ni Isara, hinahamon kita, Rep. Abante. Tumakbo ka sa pagka-vice presidente sa susunod na halalan. Tignan natin kung sinong paniniwalaan ng taong bayan. Ang matapang na pahayag na ito ay mabilis na kumalat at umani ng samut-saring reaksyon. Agad na sumiklab ang gulo sa social media kung saan nagtatalo ang mga taga-suporta ng magkabilang panig. Hindi nakaligtas sa issue sina Senadora Amy Marcos at Senador Manny Pacquiao na agad hininga ng komento. Lahat naman ay may karapatang mangarap at tumakbo, diplomatikong sagot ni Sen Marcos. Pero dapat pag-isipang mabuti ang pagpasok sa isang laban na alam mong dehado ka sa simula pa lang. Mas direkta naman ang naging payo ni Sen Pacquiao. Sa halip na maghamunan, bakit hindi na lang magtulungan para sa bayan? Ang politika ay hindi dapat personalan, anya. Samantala, wala pang direktang tugon si Rep. Abante sa hamon ni Atty. Jimmy, ngunit inaasahan na sasagutin niya ito sa mga susunod na araw, isang sagot na tiyak na aabangan ng buong bansa. Watch Miss Saigon. They would ask what other plays I could suggest that they could watch. Dapat pala hindi mo sila binalahura noong nagdaang eleksyon kung kakilala mo pala. Ang problema pagka nagkakapera na yung mga tao, talagang marami nang nakakakilala. Hindi lang basta-basta pera at kapangyarihan, meron yung mga Marcos na yan. Kaya kung noong panahon ng kampanya, todo bira itong si Pinky Amador, ngayong nagnakaw ng bilyon, itong mga pamilya na to ngayong mga panahon na to, kaibigan na nila, kakilala na nila. Di ba? Ganyan ang mga artistang yan. Di ba? Kung kay PH update lang naman hindi naman ho tayo aatras dyan sa mga artista na yan. Basta tayo dito sa PH update, ang alam ko dito, nung nag-umpisa nang gumawa ng katarantaduhan tong administrasyon na to, dumistansya tayo. Umalis tayo. Iniwan natin. Sabi nga ni Tatay Digong, sige na, pagbigyan nyo na, nandyan na yan magkaisa na tayo, nanalo na, ano pa gagawin natin? Naknang toka, binaboy nila itong si BP Sara. Pinadala nila sa dahig dederlas itong si Tatay Digong. Yung katangi-tanging leader na noong namuno, doon ho natin nakita ang tunay na pagbabago at na-realize na pagtanto sa ating sarili na may pag-asa pa. Kaya itong si Pinky Amador na to, ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi magiging asset ng kung sino mang politiko, yung mga artista na yan sa 2028 presidential elections. Alam nyo sino mga asset ng mga politiko? Alam nyo kung sino? Sambayan ng Pilipino. Yan, palakpakan. Sinasabi ko Lagi kaming iniimbitahan sa bahay ng former Ambassador J.V. Cruz. Doon po kami nagkikita-kita, nasa isang table sila, nasa isang table kami. So, dati pa, hindi pa sila mag-asawa, kilala ko na po sila. Pati yung ate nila, kilala ko rin po kasi nag-Repertory Philippines din yung ate niya. Naging artista po ng theater company namin. So talagang personally, kilala ko po sila. So para sa akin, parang inabot ang kinakamayan ka. Sasampalin mo ba? O kakamayan mo lang? Baka pag habang kinakamayan ka, anak ng toko, merong nakapaipit na 68 million pesos, talaga namang hindi lang kamay, pati pa ibibigay ng mga walang yung ano na yan, di ba? Hindi naman natin sinasabing sasampalin mo, hindi naman natin sinasabing bastusin mo. Alam mo nang kasama sila sa mga panauhing, di ba? Diyan sa programa na yan, at binira-bira mo sila nung panahon ng eleksyon tapos kakanta-kantahan mo sila. Magmumukha ka si Raulo dyan, madam. Magmumukha kang tanga dyan. Di ba? Just because kinamayan mo, doesn't mean I'm giving up my political belief. Hindi. Si PH Update, kakamayan niya tong si Marcos Jr. Pambira. Ni anino ng mama na yan, ayaw nating makita. Yan si Marcos Jr. Ni anino ng mama na yan, ayaw nating makita. Kung si BP Sara, anak ng toko, kahit sa Davao pa, kung sabihin niya, pwede natin siya makadaupang palad, kahit sa Davao pa, pupunta ho tayo.
Ngayon si Marcos Jr. kahit dun sa kapitbahay ko na lang nandun siya, nagpakita siya dun. Baka silipin, di ko masisilipin yung walang yung Marcos Jr. na yan. Ikaw binabanat-banatan mo tapos noong inimbitahan ka, mabilis pa sa alas 4. Baka nabalitaan nito, maraming diniliver si Shaldico dyan sa Forbes Park. Maraming mali-malitang idiniliver kay Marcos Jr. Kaya hindi magkanda o gaga yung mga artist na makipagkita sa mga magnanakaw sa Malacanang. Kasi dapat maging mature na tayo, di ba? Hindi porket nag-attend ka ng isang party. Yan ang sinasabi ko eh. Noong panahon ng kampanya, estate tax, bangag, ngayon, magpakamature tayo. Gusto mo magpakamature tayo ngayon? Langya ka, magpasori ka muna doon sa mga dinuro-duro mo nung araw. Di ba? Yung mga official ba yun ng kondo, yung dinuro-duro mo, pasori ka muna. Dami mo kalma. Kinalimutan ko na yung pagkakampingki ko. Hindi ganun. Maging mature tayo. You can do both. Pwede mo pa rin ipaglaban at pwede ka pa rin magbigay galang sa industriya mo, magbigay respeto. Wala tayong magagawa. Siya talaga presidente. Wala tayong magagawa, di ba? So kung May magagawa tayo. Huwag mo sabihin wala tayong magagawa. Yan ang mentalidad ng mentalidad ng mga walang prinsipyo at paninindigan. May magagawa tayo. Ano magagawa natin? Ipakita natin na kung ano man ang trabaho natin, ipakita natin sa bangag na presidente, hindi tayo natutuwa sa mga pinaggagawa niya para kantahan ko pa yung bangag na yan, para puntahan ko pa yan, para bisitahan ko pa yan, anak ng tokwa. Wag na lang. Pero kayo, dahil nga, pambihira, di ba? Andrew 68 million nag-perform. Wow! bigyan niya kami ng pansin. At saka, ang mga nandun nung gabing yon, okay, bibigyan ko kayo ng pangalan, kayo na humusga. Boots Anson Roa, Edu Manzano, Cherry Pie Picache, Nikki Valdez, Bella Padilla, Maris Racal. Hindi pa sila, Mamang Pokwang, hindi ko pa sila kasama ng kampanya. Nandun din sila. Hindi ba sila gumawa ng mga video? Gumawa sila. Pero nandun sila para suportahan ang industriya. So, sorry na lang, inggit pikit. Inggit-pikit. Walang naiinggit sa'yo, anak ng toko. Kung yan na lang mama na yan na bangag, hindi natin malaman kung anong ginawa ka niya, yan na lang makakadaupang palad ko, anak ng toko. Huwag na lang. Forget. Pero kayo, dahil nga naman kaya magbayad ng 68 million yung si Marcos Jr., inggit, pikit. Mentalidad ng mga artist na meron kunong prinsipyo at paninindigan, palakpakan ho natin. Pinky Amador ang pangalan. O dito na tayo kay Benny Boy. Benny Boy! Long time no see. Parang nakita pa lang tayo dun sa huling video natin. Ha? Impeachment ang usapan. Dito babalagbagin ho siya nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Panoorin ho natin. Game! Welcome to Politico Talks and happy Chinese Lunar Year, which is the year of the Fire Horse. And speaking of Fire Horse, andito ang ating guest na si Congressman Abante. At nagbiro si Congressman Abante na kay Attorney Jimmy here. Bakit hindi ko natakbong Vice President? Ako ba tinatanong Ikaw mo? muna. Vice President ni Sara. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Congressman Abante sa problema ang binigay niya sa kasalukuyang buhay ko dahil maraming nagalit sa aming side. Pero I'm sure nagbibiro lang naman in good faith si Kong Beg. Kung Benny, bakit mo naisip? Bakit mo naisip mo si Attorney Jimmy na maging vice running mate ni Sara, VP Sara? Comparing it to Senator Robin. Ako po, patay tayo din. Pwede ko ba sabihin to? Buti mo! Magaling to. Bilib ako dito. Sundo lang. Huwag kang maniwala dyan, Attorney Jimmy. Yan, namita natin yan. Magaling, very humble. Napaka down to earth na individual. I-believe din tayo dyan sa mama na yan. Jimmy Bondoc, palakpakan natin. Pero kay Benny Abante, yung pumupuri sa kanya na yan, sinto-sinto yan eh. Diba?
Binola-bola niya yung mga vlogger, maya-maya binaba natin. Kamanwala dyan. Totoo lang. Hindi lang si Just being Senator truthful, ah. Robin. Kung ang Magandang lalaki pa. Vice Presidential, Pareho din siya, showbiz personality. Singer. Hihingi lang po ako singer. ng 15 seconds, Mami Chu. Oh. Total, nag-declare na si Ma'am Sara. Magde-declare din po ako. Okay. I would like to make a formal declaration sa Politica Talks on this date, February, ano ba ngayon? 2020, no? Mark your word. Oh, mark my words. Hindi po ako tatakbo bilang Vice President. So, maraming salamat po, mga kababayan. Pero, di natin di-discount the possibility na run ka for the Senate like you did in the past, but unfortunately, Ayan naman you po, missed, that's an open, that's an in the air. Yeah. Ano na yan, Attorney Jimmy. Ika nga, hinog na mga bunga. Panahon na ng anihan. Maniwala ka sa akin, next election, 100%, atin na yan. Anyway, ito po yung guest, ha? Anyway, let's start the talk. Kong Benny, thank you for being here. Let's go to the... Totoo lang. Ito. Pag ito po senador to, winnable to. Sige, mamaya natin tuksin kasi pag-uusapan natin si Vice President Sara. Utuloy natin ang putukan mula sa Lunar New Year sa Patok o Putok. Ano ba mga headlines na sumabog ngayong linggo? Yes, salamat, Mami Chu. Headline number 1. Wala pang warrant of arrest pero tinatanong na ang Senado ng kanilang plano dahil Senators Bongo at Bato de la Rosa sinasabing co-perpetrator sa kasong hinaharap ng dating Pangulong Duterte. Ang pagkadamay sa dalawang senador sa ICC case, patok o putok. Okay? Ang ating unang topic, sure ako hindi magkakapareho itong sagot itong dalawa kong panyero eh. Or it could be wrong. Unahin natin sa Attorney Jimmy. Napakalinaw naman po ng aking mga kulay mula simula para sa akin. Ito po ay putok. But full disclosure, disclaimer, alam naman po natin na kapartido ko yung mga yan, mga kaibigan ko yung mga yan. Pero ang pinaglalaban ko po hindi talaga sila lang. From the very start, I've been consistent na ang pinaglalaban ko talaga yung kasarinlan ng Pilipinas at yung ating judicial system na gumagana naman. Yun po talaga ang nasa puso ko, hindi po politika, hindi pagkakaibigan, kasarinlan ng Pilipinas. Attorney Palsis. Of course, patok na patok na patok. Sabi po ng Ang galing naman. ICC. Oo. Tatlo lang. There's a common plan, no? There's a common plan in terms of committing the crime of humanity or against humanity of murder. And President Duterte could not have committed yung crimes against humanity alone. Kailangan po niya ng mga paymaster, allegedly, yun ang sinabi sa charge sheet na si Bongo ang nagbabayad para sa mga quota ng killings. Of course, PNP chief noon, si Chief Bato de la Rosa, siya ang nag-issue. May documentation kasi ng Oplan Tokhang and Oplan Double Barrel, July 2016. So, liable sila doon. If may charges against President Duterte, hindi pwedeng walang charges against these two kasi sinasabi ng ICC, itong dalawa ay kanyang mga naging tentacles or galamay to implement the war on drugs. Kasi nga, marami pa siyang co-accused doon sa hindi lang sindalong senador. Walo, di ba? And it's called conspiracy. Or a common plan. Oh, yeah, common plan. Congressman Abante, ano po ang take niyo dito? Ako, patok din ako dito. Kasi number one, siyempre. kahit na wala na tayong... Yang si Palsis at yang si Benny Abante, magkaano yan, magkahut-hutan ng dila yung dalawa na yan. Behind the scenes, silang dalawa ang nagchichismisan doon sa likod, malamang sa malamang. Tayo member ng ICC. We are still a member of the Community of Nations. Maaaring tama. Pangalawa, mas okay dun sa ICC kaysa sa Pilipinas talaga eh. Kung pag-uusapan natin yung dito ay hukla sa dalawang abogado natin pero nakikita ko yung ating justice system dito pagkamisan bias eh. So doon sa ICC wala eh. Wala, talagang tunay yun eh. The thing is, kung wala naman silang kasalanan dyan, wala silang anumang involvement dyan, palagay ko naman matidismiss ang mga kaso. Hindi. Una pa lang, yung ICC na yan, masyado ng political. Masyado na silang bias. Ika nga, nakita na yung pagka-bias doon pa lang sa pagpapadala doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi binigyan ng pagkakataon na humarap sa competent judicial authority
kinidnap siya at pinahintulutan at tinanggap ng ICC yung illegal na ginawa ng administrasyon ni Pangag. Okay? Hindi yan ika nga fair, no? Dapat ganito, ganyan. Trophy ho nila si Tatay Digong eh. Kasi yung mga, yung mga karamihan ng mga state parties, nag-aalisan na dyan sa ICC. Dahil nga, yung mga developing country, hindi ho sila makabuelo dahil nga ang daming problema. Kailangan nilang gawin yung mga dapat nilang gawin. Pagdating sa peace and order, nandyan ho yung ICC nakabantay. Kaya yung mga third world country na kagaya natin, pagka sinabi ni Digong na tapusin natin ang droga, hindi pwede. Diba? Nandyan ang ICC. Pero pagka nagpunta ka ng ibang bansa, dito kasi hindi pa established na kailangan nilang matakot. Developing tayo, hindi kagaya sa Singapore. Alam mo na, pagka pumunta ka doon, gurgur ka, bitay ka pag nagkataon. Kasi yung kung paano nila inumpisahan yung kanilang paglaban sa illegal na droga, na-set na nila yung lahat ng rules. Kumbaga, wala nang gagawa ng kalokohan kasi alam na nila na meron silang kalalagyan. Pero sa atin, napakalaya ng mga masasamang elemento na gawin ang kanilang kagustuhan. Dahil nga naman developing country tayo, pilit nating ilinalatag yung mga rules. Yung kung saan ikatatakot nitong mga magdadala ng droga, gagamit ng droga sa Pilipinas. Diba? Ngayon, habang gagawin natin yung mga bagay na yon na para maging, halimbawa, para maging kahalintulad natin ng Singapore, along the way, papasok ang ICC dyan at sasabihin niya, anak ng tokwa, hindi pwede yung ginagawa niyo na yan. Crimes against humanity kayo dyan. Diba? Ano nangyari doon sa Brazil? Malala din ho ginawa nila dyan. Diba? Nakakarera sa daan. Pero wala tayong narinig dyan sa ICC na yan. Attorney Jim, ano sa tingin mo na magiging... Anyway, ano na yan kumbaga napag-usapan na yan. Ang gusto ko nating pasadahan talaga dito, yung pagdideklara nitong si VP Sara. Gusto ko marinig lagi ang mga punto de vista nitong si Benny Boy. Kaugnay doon sa mga hanas na yon nitong si VP. Okay, dito na tayo. Mahal namin si Pangulong Duterte. So we want to give Sobrang him the mahal na mahal remaining namin si autonomy Pangulong that he has Duterte. over his person. And sabi nga, medyo mahina ng, di ba, ang latest words kaya nga ayaw niya mag-appear dahil nga yung memory na niya, di ba, na may apektuhan na. And do you think this will augur well for his case? Well, it cuts both ways eh. Yung letter niya, it means he knows and he can consent na I don't want to appear, I wish to waive my right. So, ibig sabihin, meron siyang mental faculties to decide. But on the other hand, sinasabi nga niya na I don't want to appear because I'm frail, I'm old. Ang tanong, we cannot verify that for ourselves kasi wala na makakakita eh. So gusto niyo makita para hiyain itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginagawa niyo na yan, palsis. Dapat sana manalo na yung mga kandidato niyo dahil pagkakataon nyo na para hindi mambalahura, di ba? Nang babalahura pa rin kayo, anong mangyayari sa inyo yan? Di ba? Ito na panahon para iwin nyo si Patya ng mga Duterte supporter kaso nang babalahura pa rin kayo. Anong mangyayari sa inyo yan? Pero sa bagay, paldo ka naman sa amo mo kaya okay na yan, di ba? Di ba kayo nagkikita ni Benny Abante pagka nagpupunta ka ng House of Representatives? Nagtatanong lang. Medical nag-check na sa kanya, di ba? Di ba kayo nagkikita dun sa opisina nitong Speaker Martin Romualdez? Nagtatanong lang. Medical experts say fit for trial. But of course, the pro-Duterte and even the anti-Duterte, we all want on our own to see ano ba talaga ang itsura or kalagayan ni PRRD. Okay, let's move to the next head. Sa akin, as long as the hearing will continue, hindi mahihinder yung Headline hearing number 2. because the president will appear. Okay, let's go to headline number 2. Headline number 2. VP Sara, nagsabi ng tatakbo siya bilang presidente sa 2028. At ang pahayag ni Senator Robin Hood Padilla, girl power dapat ang tandem nila ni Senator Amy Marcos. Sara for President and Amy for VP. Yun ang pinakapangit na ideya na ipinalutang nitong si Senator Robin Padilla. Yung siya okay pa eh. Di ba yung kay Pastor Kibuloy okay pa eh. Maraming hindi pabor siguro sa mga sinasabi natin na to. Di ba? Pero pagka nakita nyo yung ginawa ng mama, sasabihin nyo lang sa sarili nyo, pwede. Bakit hindi? Una sa lahat, loyal.
may napatunayan at meron ng ala Duterte na kung tawagin Exhibit A. Diba? Nandyan yung KOJC na kung saan isa sa napakalawak na religious group, napakadisiplinado at talagang yung kanilang mga humanitarian program hindi ho galing sa kaban ng sambayanan yun. Ganon ho kamahal ng organisasyon na yan ang sambayan ng Pilipino. Nation building, nation building. Patok o putok? Attorney, punta na natin kay Congressman Abante muna. Ako, putok yan. Bakit po? Siyempre, sabi ko na hindi ko iboboto sa Sara, no? Pero the thing is, palagay ko, hindi maganda kay Sara na maging katandem niya si Robin o si Amy. Oo. Bakit naman po? Sa totoo lang, si Jimmy talaga ang pinakamagaling na katandem niya. Nabalik na naman. Mas matatalo pa si VP Sara kung si Amy Marcos ang VP niya. Tama! Ako na sunod, dapat ako Teka, sunod. patok ka ba? Putok. Tapusin muna natin yung kay Kong Benny. Tama yun kasi. I mean, Napakawawa ako. For Amy to be the vice presidential katandem ni Sara, that's negative kay Sara yun. That's negative kay Sara yan. Oo. Maaaring positive yung kay Robin Padilla, pero still, the Filipino people would think, handa ba si Robin na maging, for example, like, lady in waiting ng vice president, pero, for example, mawala si Sara, handa ba siya maging Pangulo ng Pilipinas? Yun ang tanong ko dyan. Oh. Pero palagay ko, Marijo, handang-handa ito eh. And we're talking about Sara pa lang, ha? Wala pa yung mga opponents niya. Yeah. Wala pa tayong na Wala pa. Attorney Palsis. Ano Talagang ano? hinuli ako ni Mami Chu. Para last word is pabor kay VP Patok, Sara. O syempre sa akin, putok, no? Gulat na gulat ako. Gulat ako nung nag-declare si VP Sara na tatakbo siya for president. Hoy, sa tingin ko kung napapanood dito ni Sir Jack, yung baklameter niya talagang pumapalo eh. Tignan niyo naman palantik pa lang ng kamay, alam na puro kabalbala ng alam nitong Palsis na to. No, patok. Kami rin naman, ayaw namin si Amy Marcos na makatandem ni VP kasi ayaw na namin, basta pilitong Marcos, sigurado falsifikado yan. Okay na sila na magkaibigan pero magiging katandem ba? Wala na. Finish na. President, gulat na gulat ako. Hindi ko talaga yun in-expect. Pareho tayo. Exaggerated natin. Sa TV ka. Pero syempre, yung wag na muna ako kay VP Sara. Alam naman ng mga tao, comments ko about VP Sara. Pero yung tungkol kay Senator Robin or kay Senator Amy, maganda yung formula. South plus North, no? Pero yung kay Amy Marcos talaga, that's not the best formula for VP Sara. That will make you lose. VP Sara, with all due respect, no? Kung napapakinggan mo man ako, di ba? Kasi matatalo ka. Kasi the Marcoses will not vote, the Marcos loyalists will not vote for you. Hindi yan makukuha, hindi madideliver ni Amy Marcos. Uniteam 2.0 yan. Magkaka-break up 2.0. Tatraydoin ka din yan ni Senator Amy Marcos. Paano yung favorite mo, si Senator Risa Ontiveros? Iba muna yun. Hindi pa naman nagde-declare si VP Lenny or si Senator Risa. Saan natin pag-usapan? Let's give the limelight to VP Sara. Okay. Ikaw, Attorney Jimmy, patok o putok? Ako, bibigyan kayo ng mainit-init na opinion. Ako, ganyan ako. Wow! Ganyan. Okay. Which means I am not complete, neutral ako. Why? I don't want to talk about the person of Senator Amy Marcos, but I think she's very, she has the capacity, no? Pero kasi gusto kong sundan talaga kung yung numero. Kung ano talaga ang ikakapanalo ni VP Sara. Kahit na labag po sa kalooban ng ating mga kaibigan. That's democracy. Oh, yes, because of course, I want her to win. And for now, there's absolutely no proof na makakatulong sa kanya. Either Robin or either Robin or Amy, wala pang numerical proof. Inamin mo yun, ha? Pero ikaw, Inamin mo, ha? Hindi, wala pa. In short, dapat mag-survey muna tayo and kung siya yung lumabas on top, then patok na. pero aside from you, sino ang nakikita mong... Sino gusto mo? Ang tingin ko mananalo, yung makukuha talaga yung voter base, President Sara, Vice President Benny Abante. Buti na lang hindi mo sinabi. Wala, Gigi na nun. Good night, everybody. Pamira, President Sara, Benny Abante, ano yun?
Ano yun? Vice President Benny Abante, anak ng toka, di ka manalo-nalo ng congressman yun eh. Kundi lang, ika nga tineknikal yung kalaban, di ba? Alsis. May reparte ka doon? May reparte ka? Pwede ba ikaw na mag-usap kami? Ibang broker ko. Yan ang Hindi, totoong unity. linawin ko lang, syempre nagbibiro tayo, but I do want the best for her. So, numbers tayo, wag muna personality. Correct. Madami namang options pero ako, I agree with political analysts, and I'm sure si VP Sara knows that her base is Vismin. So, dapat ang kanyang maging VP candidate is someone from NCR, Metro Manila, or the North. So, it's either Senator Marcoleta, Senator Robin, kasi North si Senator Robin Hindi lang alam ng karamihan. Pero North, ang medyo North din ang base niya. Bicolano siya. Senator Amy Marcos, North, pero yun nga, mas questionable. So, right now, it's either Senator Marcoleta or Senator Robin. Ito ang good news ko kay Attorney Jimmy. Nagsalita na si Senator Robin Hood Padilla na he's willing to run as VP of VP Sara Kung sasabihin sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte to run. So, merong suspensive condition. Hindi, ang sa akin lang naman, no, kung ano ang ikakapanalo ni Sara, number one. Pangalawa, yung hindi siya tetrido rin. Loyalty, yung sinasabi mo. Loyalty. Because loyalty is the strongest, most powerful currency of politics sa totoo lang right now, no? So you don't think Amy will be loyal to her? Ay, hindi din naman. Teka lang, ako ba yung guest? Anong yun sa atin, si Congressman Abante? No, I love these people and I think they're all loyal naman. Pero si Robin has proven the most loyal. sa akin, if Robin Padilla, ano yan, huwag niyong paniwalaan niya si Benny Abante na hindi ano yang si Senator Robin Padilla, hindi viable tandem ni VP Sara. Isa ho siya sa pinaka-loyal na Duterte supporter. Wala, sunugin mo daw siya, ang usok ay mga hangamoy Duterte. Ganon ka-loyal ito si Senator Robin Padilla. No, kaya wala namang ano yan, wala namang sa hulog yan si Benny Abante na yan. Kung ano man sabihin niya, wala namang kapararakan ng mga kabalbalang lumalabas sa bungangan niya. Kaya di ko alam yung mga kongregasyon niya kung meron pang nakikinig niya pag naninermon yan eh. Di ba? Binobola lang ho kayo niyan. Di ba? Kakuntsaba ho niyang Benny Abante na yan, yung mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Kaibigan niya, yung dinideliveran di umano ng pera ni Jaldico na si Martin Romualdez, yan ang amo niya. Di ba? Tapos magsasalita siya sa kongregasyon niya ng kung ano-anong kabalbalan. Anak ng towa. Kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo kung isa kayo sa mga napasama nitong mga... Amy Marcos can go against her own brother. Yeah. Anong kasiguruhan na she will not go against somebody who's not related to her? Fantastic point. See? That's a fair point. I don't agree with it. I don't agree with it, but it's a fair point. Si Then, Congressman, ang pangalawa sa akin, with all of the science and the technicalities that these two friends of mine are talking, sa akin I believe with all of the problems we have right now, palagay ko, ang mga tao natin timitingin ng pagbabago. Okay. They're looking for changes. And I do believe, ako, seryoso ko sinabi ko na naniniwala ako that if ever Vice President Sara becomes president, she will have to change something sa kabuhay niya. ito, I would like to ask si Congressman Abante kasi veterano na itong ating kaibigan na to how many congresses ka na? And you are now with rounds. what? What political party you are now NUP na. affiliate? NUP ako. NUP po. So National ano po ang Unity sense Party. ng NUP sa pag-declaratory Vice President? Wala Sara? pa namang sinasabi. Ang arinig ko lang we are allowed to decide on our own. Kasi ang PDP Laban and Reforma have Yeah. already came out with the respective statement of support to VP Sara. Wala pa. Sa amin, wala pa. Wala pa. So, wala ba kayong presidential timber o vice presidential Wala timber? pa. Wala pa rin. Wala Kailan pa. ba kayo? Bakit sinasabi early campaign? Hindi early campaign ito, premature declaration to eh. Hindi, alam nyo, Maricho, ako, I was surprised because of the early declaration of the Vice President. But I'm not surprised that she's running for the Yes, president. that's very clear. Na-surprise lang ako talaga. Ang aga Pero di ba ang assessment ng mga political analysts and even the political leaders, parang preemptive move na sa impeachment yan? Do you share the same suspicion? In a way, totoo yun. But the thing is this, I think that the Vice President Sara is exposing herself totally. Ibig sabihin, as Ang bira naman, ano pang expose pinagsasabi nitong si Benny Abante.
from 2023 hanggang 2025, walang umpay ang pambibira nyo dyan sa kay VP Sara dyan sa Tuadcom nyo. Ano ba bang exposure ang ibinuksan niya sarili niya dyan sa pagdideklara niya na yan? Pambira. As early as this, ini-expose siya ng kanyang sarili sa taong bayan. Na- So a lot of questions will be asked concerning that. So tama din. Preemptive strike ba Yeah, yun? yeah. Hindi, Attorney Jim? para sa akin, complex yan, no? Baka may konti, para sa akin, baka 2% lang yung preemptive na yan. Para sa akin, I think she has realized na mabagal talaga mag-evolve yung voting public. Halimbawa, ang tagal niya nang pinag-uusapan yung mga corruption sa budget and then it was tried, I think, 2 years later or something. Bago